Buong detalye sa pagsampa ni Bea Alonzo ng kasong cyber libel laban kina Christopher Min at OG Diaz. Matagal na nagtiis. Ngayon ay inalmahan na ang mga paninira laban sa kanya. Isang nakakagulat na balita nga ang bigla na lang gumulantang sa mundo ng showbiz noong May 2. Dahil kasi ito sa pagsasampa ng kasong cyber libel ng aktres na si Bea Alonzo sa dalawang showbiz reporters na sina Christopher Min, na host din ng YouTube channels na Showbiz Now Na at Christopher Minute, at OG Diaz na siya namang host ng OG Diaz Showbiz Update. Matagal ngang naging tahimik si Bea sa ilang mga issues na ipinupukol sa kanya pero ngayon lang natuloy ang pagsasampa niya ng kaso sa dalawa. 3 magkahiwalay na kasong kriminal para sa cyber libel ang isinampa ni Bea kasama ang kanyang abogado sa Quezon City Prosecutor's Office. Ayon sa GMA News showbiz reporter na si Nelson Canlas, isinabay na rin ng aktres ang pagsasampa niya ng reklamo laban sa isang online basher na nagpapanggap naman na malapit sa kanya. Kasama niya nito lamang isang araw sa paghahain ng reklamo ang kanyang abogado na si Attorney Joey Garcia at manager na si Shirley Kwan. Nakasaad sa complaint affidavit ni Bea na siya ay biktima ng false, malicious, and damaging information mula sa isang taong nagpapanggap na malapit sa kanya na ginawa namang paksa sa online shows ni na Christopher Min at OG Diaz ng walang basehan. Kasama na rito ang sunod-sunod na pang-iinsulto sa aktres sa kanilang mga columns at shows. Gayon din ang issue nang hindi umano ito nagbabayad ng tamang buwis. Ayon din sa legal counsel ng aktres, sinabi nitong labis na naapektuhan ang kanyang kliyente sa mga naging pahayag laban sa kanya ng mga showbiz columnists. Kasama na rito ang kanilang mga co-hosts sa kani-kanilang online programs. Dagdag pa ni Attorney Joey Garcia, "For the record, this is the very first time that Bea is doing this. She has been in the industry for more than 20 years. And yes, she was greatly devastated. She was affected by all these defamatory statements thrown against her." Sinabi rin ni Attorney Joey na ginamit lang ni Bea ang kanyang karapatan na magpatuloy sa pagsasampa ng mga kasong kriminal laban sa mga respondents na responsable sa paggawa ng lahat ng nakakapinsalang pahayag laban sa kanya. Iginiit din ng kanyang legal counsel na hindi nakipag-ugnayan ang dalawang kolumnista kay Bea para hingin ang panig nito kaugnay ng mga isyong kinasasangkutan niya. Ani Attorney Joey, "As far as I'm concerned, wala po. Despite them knowing the truth about all these statements subject of the complaints that we filed, the complaints are criminal cases, and one of the reliefs being sought is damages po." Wala pang ang pahayag si Christopher Min tungkol sa reklamong ito laban sa kanya, hanggang sa mga oras na isinusulat ang artikulong ito. Pero nakita naman at nabasa sa IG stories ni OG Diaz ang kanyang statement sa ginawa ni Bea Alonzo. Humingi ng paumanhin si OG sa mga reporters na nakikipag-ugnayan sa kanya kasunod ng balitang isinampang kaso laban sa kanya ni Bea. Anya sa post, "Pasensya na sa lahat ng reporters na tumatawag para maging balanse lang ang kanilang report. Naiintindihan ko kayo. Kung inangarag kayo ng news desk o ng editors nyo, makakarating din naman sa amin yan para sagutin sa takdang panahon." Ang tinutukoy ni OG ay ang kopya ng reklamong cyber libel na inihain ni Bea sa Quezon City Prosecutor's Office. Sa ngayon kasi ay kakahain pa lang ng reklamo at may ilang araw pa bago nila matanggap ang kopya nito para sa apela. Hindi naman kasama sa reklamong isinampa sa kanya, ibinigay na rin ni OG ang kanyang saloobin tungkol sa pagbabalikan ni Bea at Dominic Roque. Inamin niya tuloy na gusto pa rin niya at mga co-host na magkabalikan ang dalawa. Ang sabi ni OG, "Pero eto ha, ayoko nang magpaka-plastic. Tulad ng lagi naming hinihirit sa OG Diaz Showbiz Update. Sila pa rin ang gusto naming magkatuluyan sa ending." Kung inyong maaalala, maraming beses nang na-call out si OG ng mga fans ni Bea sa pagkukwento ng mga balita tungkol sa kanilang idolo na wala namang basehan. Nasabihan na rin siya na mayroon itong galit kay Bea, kaya puro paninira na lang ang lumalabas sa kanyang bibig.
Ngunit mariing itinanggi ng talent manager ang mga akusasyon na ito laban sa kanya. Aniya, wala po akong galit kay Bea. Feeling lang yun ng iba. Sorry po sa mga na-offense sa mga ibinabalita namin. You can unfollow naman anytime. Huwag nang magpaalam. Sokmed mo, hawak mo, desisyon mo. Napag-usapan ng tungkol dito dahil sa inilabas ni OG na impormasyon na ang mga proyekto ni Bea sa GMA7 ay nauna munang ini-offer kay Marian Rivera. Sa pagtanggi ni Marian sa mga ito, doon lamang ito ibibigay kay Bea. Pinaninindigan ni OG ang kanyang mga nasabi, maging ang impormasyon na inilabas niya mula sa kanyang mga sources, na naging tagasalo lang talaga ng mga inayawang projects ni Marian si Bea. Basta kami may nakakausap na source, at sinasabi ko naman na ayon sa source, and hindi ko kinukumpirma. Bakit? Meron nga, totoo na, dinideny pa eh. But eyes can't lie. So ano, ipipilit ko ba yung alam ko? Hindi na, basta they know the truth. Kaya naman mabilis na naglabas ng pahayag ang creative consultant ng GMA Network na si RJ Nuevas. Sinabi nito na walang katotohanan ang tungkol dito. Hindi po ito totoo. Hiningan po ako ng concept for Bea Alonzo. At ang naisip ko at ipinasa at naaprubahan ng mga boss ay ang Widow's War. Para po talaga kay Bea ang show. At walang inaluka na iba. Ganoon din po ang dalawa niyang naunang shows. Iyan din ang sinabi ng isang kapuso writer na sumang-ayon sa nasabi ni RJ Nuevas. Aniya, lahat ng inoffer kay Bea ay para talaga kay Bea. Ginawa for Bea. Wala siyang sinalo galing kay Marian. Para naman kay Christy Fermin, matatandaan na naglabas ito ng mga matitinding pahayag tungkol sa aktres. Matapos na mabalita ang pag-call off ng engagement nila ni Dominic Roque. Idinamay pa nga nito ang ilang mga politiko at sinabing sila ang benefactor ng aktor sa tinutuluyan niyang kondo. Ang mga negatibong balitang ito ay lubos na nakaapekto sa reputasyon ng aktor. Kaya naman inilabas ng legal counsel ni Dominic ang kanilang pahayag at pinaalalahanan ang kolumnista. Ayon sa statement ng mga abogado mula sa Fernando and Singson law offices, we strongly condemn the malicious and defamatory statement of Ms. Fermin. These defamatory statements were made under the guise of entertainment news, without any effort from her to confirm the same from Mr. Dominic Roque. Idinagdag din nila ang tungkol sa kumalat na prenup ni Bea at Dominic. They never fought or had a disagreement over a prenuptial agreement. Reckless statements relating to the alleged disagreement are not only unverified, but merely based on speculations to produce a negative image on the parties concerned. Bukas po ang linya ng komunikasyon ng Showbiz Philippines para sa magiging pahayag ni OG Diaz at Christy Fermin patungkol sa kasong isinampalaban sa kanila ni Bea Alonzo. Mga ka-showbiz peeps, anong reaksyon nyo sa ating istorya ngayon? Don't forget to comment below.